Wala kayo tuturo sa kanila. Bahala kayo sa buhay niyo. Parang napapansin ko kasi nowadays, the youth, parang hindi na sila masyadong magaling sa gawaing bahay, sa, kumbaga yung basic skills na dapat meron ng ang tao. Lady. My lady. Ayun o. For me, I think the best way is to show them how to do it. Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters! Hi, chatters. Oh, Hi. bilis natin. Totoo. This will be our last episode for, last episode for our season C. Last na talaga. Dahil alam mo ba, nung nag-start tayo ng episode 1, kompleto pa bangs ko. Ngayon, Totoo. kalahati na lang. Ngayon, ang haba na. Haba na. Sana napansin niyo din yun, mga chatters. Di ba? Oo. Malay mo, next, Kasi next full bangs season. siya eh. Oo nga, full bangs ako eh. Naghati na sila. Hindi na kaya. Hindi na kinakaya ng mga topic. Tingnan nga natin kung kakayanin ng topic natin ngayon. Yung last. Ano bang last natin dyan? Wala tayong last. Mag-uusap lang talaga Oh, tayo. gusto lang tayo. Mag-uusap lang tayo dalawa. Hindi. Okay. Ang last topic natin, syempre, as marami na tayong natutunan sa ano na to, sa season na to, kailangan din naman natin magturo. Mm. Kala mo talaga mga professionals. Pero, what would you do if you were given a chance to be an educator? Actually, mali yung question eh. What topic or what subject will you teach if you will be given a chance to be an educator? Diba? Okay. So parang, what am I gonna teach? Yeah. Doggy. You're a Teach teacher. me how to dog. Ang corny nun. Sana nagigets pa ng mga chatters natin kasi medyo mga Gen Z na sila eh. Kaya nga eh. Okay. Wala. Nagulat ka ba? Wala kayo tuturo sa kanila. Bahala kayo sa buhay niyo. Malalaki na kayo. Malalaki na kayo. May Ako. YouTube channel nga kayo. Ay, may YouTube nga kayo. Okay. Masyado na kayong magagaling. Lahat na lang alam nyo. Naglabas ng hinanakit pala. Siguro yung pinaka naggumanan sa utak ko nung tinanong mo yan is how to handle failures. So it's Why? like you will be a psychologist. Ganun. Whatever. Pagod na po sa episode 12. No, why? Because life is full of failures and rejections. Hindi, yun yung kasi, parang feeling ko, isa yun sa part ng life na parang every time na gusto mo ng growth, mag-next level ka, parang maka-next level ka, parang you will undergo failure eh. Prerequisite, kumbaga. Oo, ganun. Na, at saka sabihin nyo nga sa akin, sino ba yung taong successful na na hindi nag-fail? 'Di ba wala? Lahat yun. Pero kasi, yung mga taong naging successful, na-handle nila ng maayos yung failures nila. Kaya nga sila nag-succeed 'di ba? Kasi yung mga failures nila, hindi yun yung reason nila to stop. Kung ano man yung ginagawa Mm. nila sa buhay, to continue life, to continue their dreams, ganyan. And sa tayo, including myself, um, sometimes parang ayaw na natin mag-continue because nag-fail tayo. Kasi grabe yung feeling kapag nag-fail tayo eh. Alam mo yun? Parang
in lahat ng ano ha, lahat ng aspect ng life. Sabi natin nag-fail tayo sa relationship, nag-fail tayo um sa sa mga dreams natin, sa kung anong ginagawa natin ganun. And lahat tayo may ways on handling failures. Ways meaning yung iba um sinisira nila yung sarili nila. Yung iba Mhm. magaling mag-handle ng failures ganun. So ako as an educator, gusto ko yung ituro yung ways of handling failures, yung tama, yung right na way. Ganon. Para, alam mo yun, mag-succeed tayo for the successful Which comes life to my tayo. question. Which comes to my question. How do Ba't you may know that question that's the agad? right way? Ayan. How do you know that that's the right way for that person? Ah? How would you know that that is the right way for that person? Pag nag-succeed na siya. Kasi para sa akin, once na overcome mo na yung failure mo na yun, tapos nag-succeed ka, ibig sabihin tama yung pag-handle mo ng failure mo. And para sa akin, simple lang naman siya eh. Pag may failure, just continue. Actually, ganun So lang parang naman eh. kumbaga, Simpleng yeah. sabihin, pero kasi, pag pinagdadaanan mo, nandiyan dyan yung emotions, nandiyan dyan yung mga opportunities, nandiyan dyan yung, ang dami mo i-consider eh. Kasi sasabihin natin, if you fail, continue, ganyan. Pero hindi mo naman, hindi natin na, ang dami factors. Minsan, binabalewala na lang natin yun. 'Di ba? Yung emotions natin, yun ang pinaka number one na kalaban kapag nag-fail ka. Kung ano yung nararamdaman mo. 'Di ba? So yun, kaya parang siguro yung mga step by step, kumbaga. Katulad ng question mo na, paano mo nalaman? Kasi nga, different yun sa iba-ibang tao. Kasi iba-ibang, ano, di ba? Emotions ng tao. So, mhm. So yung pagiging educator mo, hindi lang siya yung kumbaga um one time big time na bigayan ng information and then that's it. Para kumbaga yung pagiging educator mo is all throughout the way or the process of handling the failure. Andun ka as an educator. Mm-mm. Kumbaga, ano, oo. Kasi nabanggit ko kanina step by step. And pag sinabi yung step by step, hindi yan one day, one step. The second day, second step. Hindi eh. It will take time. Pero, Ano yun? meron pala yung job mo. Bakit pinipili mo yan? Ba't ko to pinipili? Yun nga, including myself, sometimes hindi ko rin alam i-handle yung failure. Sa lahat to ng aspeto ng buhay, hindi lang to, alam mo, hindi lang to sa pag-reach ng dreams, sa career, pwede rin tong sa relationship, ganyan. So, sometimes hindi ko alam. Pero given the chance na maging educator ako nito, ay gusto kong i-share. Gusto kong yun yung i-teach ko sa mga tao. And before ka mag-second question, ikaw naman. Kasi baka may question ka, oh my gosh. Akala ko kasi tapos na yung interview. Masyadong, Pero for alam, me, naman, wait lang, for me ibigay na naman, natin to kasi, ano, last episode. So, ito give na na to, ito give. na to. Yeah. Ako naman, if I will be an educator, I will teach home economics. Ay, Dahil, bakit napapaya ka naman dyan? pang-subject pala talaga. Parang ako, Subject na. Hindi ako, masyadong wala. Sorry, sorry. Na hindi give ano lang. naman kasi. The reason why I choose that one is parang napapansin ko kasi nowadays, the youth or the younger youth, Mm, parang hindi na sila masyadong magaling sa gawaing bahay, sa kumbaga yung basic skills na dapat meron ang tao, di ba? And home economics, tinuturo natin yun eh, how to cook, how to prepare, uh, how to clean your house, how to maintain something, di ba? Pero mm-mm, kumbaga, talagang yung basic knowledge and skills that we need for our daily lives, tinuturo kasi sa home economics. And as a person who loves cooking, parang kumbaga, ipasok na natin yung skills natin doon. And of course, yung syempre, um, may ano din naman, meron naman din tayong talent sa
sa sa fashion, sa sa interior designing. So parang I think that would be a good opportunity for me to share my knowledge to my students, to my future students, and of course to encourage them as well that in life hindi mo dapat inaasa lagi sa magulang mo or sa ibang tao yung mga ganitong bagay dahil nga basic skill talaga siya, basic skills talaga siya na kailangan mong matutunan in order for you to live. 'Di ba? Kasi I've met a lot of people who doesn't know how to iron their clothes, who doesn't know how to cook food. Sabi ko, how do you live? How do you live? Para kala mo talaga yung nagsasalita yung matandang-matanda na alam talaga yung lahat ng bagay. But, kumbaga, ano yun eh, parang Basic. pag-iisipin mo, paano nga ba talaga sila namumuhay? Di ba? Parang, if you will live in that way, na hindi ka marunong mag-iron ng clothes mo, hindi ka marunong maglinis ng bahay mo, hindi ka marunong magluto, you're living a very luxurious life. Kasi Mm. syempre, kailangan mo mag-hire. Kailangan mo mag-hire someone or you have to pay extra to have those services. Diba? Like for example, hindi ka marunong magluto, hindi kailangan pumunta dun sa karinderya or kaya sa mga fast food or restaurants to buy food, which is more costly if um if may kasama ka. Pero mag-isa ka lang naman kasi talaga mas cost efficient naman talaga yon na kumain ka sa labas. Mm-mm. Pero pag yung kunyari pamilya kayo, tapos wala kayong alam, kahit isa sa inyo walang alam na magluto, parang napaka-expensive nun. And of course, syempre yung paglalaba, yung pag-iron ng clothes mo, pag-iasa mo yun dun sa mga laundry shops, mahal din yun. Mm. Diba? Yung paglilinis ng bahay, ang cleaning service dyan sa Philippines, mahal. So parang kumbaga, yun lang naman yung gusto kong itakal when it comes to home economics. Na talagang kailangan lang nating matutunan yung mga basic skills na kailangan for our daily lives. Yeah. Thank you so Siguro, much for this. siguro yung point ni A doon is, chatters, yung point ni A doon siguro is, it doesn't mean na, siguro meron silang busy life. Or talagang mayaman sila, ganun. Eh, wala naman sila, hindi na nila isipin yung gagastusin nila. Pero, it's still important that you know. It doesn't mean that you have to do it, talagang ganun na yung, kung mayaman ka talaga, okay, fine, sige, wag mong gawin everyday. But, it's important that you know how to do it. You have the 'Diba? knowledge. Kumbaga. Okay. So, kapag ka nakakakita ka ng kunwari yung, kasi meron ako mga nakikita mga videos online, yung hindi marunong magluto. Nag, ano mo na yun? Anong nafe-feel mo? Kapag ano, yung mga, hindi marunong magluto, magsaing, ano yung nafe-feel mo? Ano yung parang judgment mo sa kanila? Doon hindi ka naman judger, pero ano yung Hindi naman judgment ako mo lang? judge. Hindi sa akin, medyo ano lang, nasa sad lang ako. Medyo nasa sad lang ako kasi syempre parang kumbaga, um, sabihin natin ang home economics, hindi naman talaga siya importante importante bagay na ituro sa school. Kasi pwede namang matutunan yun sa bahay eh. Di ba? Mm, Parang nasasad lang ako na bakit hindi na nga naituro sa school, hindi pa naituro sa bahay. Di ba? Parang um, napapaisip ako minsan na ganun ba ka-busy yung pamilya nila or ganun ba ka ka tawag dito ka-aloof yung yung isa't isa sa bahay nila ba't hindi natututunan nitong batang to yun, 'di ba? Kumbaga. ang naiisip ko Kaya dyan, nung habang sinasabi mo kanina, ang naisip ko talaga, ang family nila Small Loud. Nanonood ka ba ng vlog nila? hmm, Di ba walang ginagawa as in? Tapos feeling meron ko, naman. wala silang ginagawa. Kasi ang parang na, not sure lang kung narinig ko yun kay, ano, dun sa ate niya, si Miss Alice, na parang hindi daw talaga sila tinuruan ng parents nila to do household chores. Kasi daw, meron daw yaya for that. Meron daw, meron daw silang
kasambahay to do that for them. Kaya hindi daw sila Mm. tinuturuan, parang ganon. So habang sinasabi mo yun, naisip ko tuloy yung setup ng ano nila, small Laude, kasi hindi rin sila tinuturuan. Parang may isa-isa silang katulong, ganon. Kahit mag-set up ng table, parang hindi ko sila nakikita, ganon. Pero, meron yung mga times na tinuturo. Totoo. Tinuturuan. So, importante na turuan, pero siguro it's okay na hindi mo gawin. Hindi mo Mm. ginagawa, kumbaga. Pero, importante na Totoo. alam mo. 'Di ba? Hindi, at saka makikita mo rin naman sa kaila Small Laude na they have their own standards. So having those standards, it means that they have learned something. Diba? Mm, Although it's not from from school or from household, from experience ba? Diba? Kasi for sure naman, kahit nasabihin natin hindi naturuan sila Small Laude na gumawa nitong mga to, they see someone who do it, diba? Who does it. So, alam nila kung paano gawin dahil nakikita nila through experience. mm. Eh, kasi meron namang mga ibang kabataan na talagang hindi na talaga nila inaral eh. Inang inaral na lang talaga nila eh mag-TikTok. Char. Ikaw, if ever na magkakaroon ka ng anak, paano mo, paano ka magiging educator sa anak mo? Dun sa topic, dun sa subject na pinili mo. I think ano pa rin ako, magiging um, conventional parent na kumbagang at a certain age, ituturo mo tong mga bagay-bagay nito. Parang kumbaga tayo sa panahon naman natin, as early as 8 years old, tinuturuan ka na maghugas ka ng pinggan, aralin mo kung paano magsae. Di ba? Parang kumbaga, ituturo mo sa anak mo in a good way na hindi mo naman sila, parang kumbaga hindi mo sila fin-force na aralin. For me, I think the best way is to show them how to do it. Kasi doon din naman matututo ang tao eh. Kung, um, although may iba-iba tayo way of learning, but I think the best way of learning is through experience, di ba? And seeing from other people. Kasi tayo naman, personally, tayong dalawa, we learn from the experience of other people. Mm, So, parang kumbaga, parang, parang I think that would be the best way to to educate your siblings. Diba? Na ipakita mo sa kanila kung paano mo gagawin. And then eventually, encourage them to do it on their own so that they learn and then they'll grow. Diba? Ikaw ba? Paano mo ituturo sa mga anak mo yung napili mong subject? akala ko yung subject mo. Ako gusto ko muna sagutin yung napili mong subject muna. Kasi maganda rin yung ano napili mo. Ako, kung, kasi nakita ko na pinaka-basic yun eh. Kasi sa amin, tinuro kasi sa amin ni mama kung paano maghugas, kung paano maglaba, pero hindi niya pinagawa sa amin nung kasama pa namin siya. I mean, nung hindi Mm. pa siya, before mag-abroad siya. Siya lahat yung gumagawa ng household chores, pero alam namin kung paano gawin. Kaya nung umalis siya, tapos naiwan kami kung kani-kanino, na-shock talaga. Na-shock kami na kami na yung gagawin ng Kasi yun. na-shock kami na kami na yung gagawin ng responsibilidad na yun. Na parang yung mga household chores ang ginagawa na namin. Pero, alam namin gawin. Alam Mm. naman namin gawin. So, ako, kapag ka nagkaroon ako ng anak, ang una kong gagawin talaga, siguro yung mga age na kung kaya na nilang mag-cellphone, kung kaya na nilang manood sa tab, yung mga point na ganun, So, bibigyan ko na sila. 1-year-old, ganun. Hindi, mga ganon. Bibigyan ko na agad ng responsibility. Hindi, bibigyan ko na ng responsibility. Isa-isa. Yung mga small responsibility. Like, um, like yung magwa-wipe ng table. Kasi easy lang naman yun eh, ganon. Wipe ng... Yeah. Tapos, yung parang, as they get older, mas malaki yung responsibility nila sa bahay. Kasi maganda yun na kapag may responsibility sila sa bahay, whatever it is, household chores or maintaining something, ganyan, ma-adapt nila yung Sense of yung responsibility. sense of sense of responsibility outside the house, 'di ba? Yeah. So that's one good thing about
the subject that you chose. Ako naman, when it comes to failure, syempre masyadong ano to eh, yung topic na to parang hindi mo pa maiintindihan to sa early age mo, ganyan. Pero kapag ka siguro ayoko mag-specific na age kasi hindi naman natin alam eh. Pero siguro kapag nakikita ko na yung magiging anak ko na na-frustrate sa something, yung ganon, parang ititeach ko na sila kung paano nila i-handle yun. For example, failing sa ano, parang getting lower grades or sa quizzes, yung mga simpleng ganon. Yun, tuturo mo sa kanila, siguro verbal pa muna, sasabihin mo sa kanila. And how you also parang respond kapag kasi minsan kapag sa household, kapag may nag-fail, 'di ba? Nasa parents din yun na parang grabe din sila mag-react. Ba't ka fail? Mm. May ganyan, 'di ba? Or yung mga iba namang parents parang chill lang. Okay lang yan. Bawi ka na sa next quiz. Yung mga ganon. Yung mga ganong Bawi to next simpleng, life, gano'n. oo. Yung mga ganong simpleng pag-handle kung paano ako magre-react sa failure nila. Kasi feeling ko kasi sa amin, sa mama ko, every time na nag-fail kami, hindi siya yung parang nadi-disappoint sa amin. Kami, parang kami na yung nadi-disappoint para sa kanya. Ganun, parang nahiya kami. Pero kung paano kasi siya mag-react na parang, okay lang yan, di galingan na lang sa next. Ganon. Galingan mo na lang sa next. O at least alam mo na sa next. Yung ganong ano siya sa amin. Kaya parang natuto din kami na hindi kami though it matters kapag nag-fail kami. Pero hindi siya parang something na negative. Mm. Ganon. Kaya siguro ganito rin ako kapag something may nag-fail, ganyan. Hindi ko masyadong binibig deal sa akin. Parang alam ko agad kung paano mag-cope up. Ganon. So, ayun. How about you when it comes to this I subject? think for me, pagdating dun sa topic mo, I think the best way there is to encourage. Mm, Kasi through encouragement, dun din naman ma-uplift yung spirit nila eh, di ba? mm, Kasi nga, sabi nga natin, yung failure, it causes a lot of pain, a lot of stress to someone's life. And of course, if we are encouraging that person to do better and to show them that you have their support or you have their back, then parang maaano sila, yung magaganahan pa sila sa buhay. mm. 'Di ba? Kasi nga, pag nagfe-fail din naman talaga tayo, honestly speaking, parang nawawalan tayo ng gana sa buhay eh. 'Di ba? Ta- So yeah, I think um good encouragement and proper communication. Mm-mm. That's the best thing for me when it comes to your topic. Sa mga subjects sa school, what do you think is the most essential subject? Essential, in a sense na hanggang ngayon is, ano, Kakailanganin. oo, na ano ko pa rin siya, ay wala. Talaga. Ano ba? Um, siguro English. English Why? subject. Bakit? Because sa English subject, hindi lang naman kasi tinuro yung mga paggawa ng sentences, ganyan, but also how to communicate eh. Alam mo Hmm, yun? And true. up until now, parang na-appreciate ko pa rin na looking back, sana mas nag-concentrate pa ako, sana mas inaral ko. Kasi parang sometimes may mga, pag nag, pag nag, pag nagko-construct ako ng ano, ng email Oh, or ng sentence, ganyan, parang may mga, may mga prepositions ako, nalilito ako kung saan ko ba ito ilalagay, kung paano ko ba ito ilalagay, ganyan. Ayun, tsaka syempre, nagagamit ko pa rin dito, English, yung means of communication, ganyan. And how you communicate, ganon. hmm. Yun yung pinaka na-appreciate ko pa rin hanggang ngayon. Sa akin Ikaw? ano? Sa akin mathematics. Mm, Kasi feeling ko in every aspect of our life, mathematics is applied.
ultimo sa pagtulog mo, bibilangin mo muna kung ilang oras ka makakatulog bago yung sa susunod na araw mo. Yung sa kain mo, susukatin mo muna kung gaano ba karami yung calories na kailangan mong i-take. Wow! Di ba? Parang kumbaga for me, Nagka-calorie deficit yan, ah. hindi ako ganun pero pag-iisipin mo kasi, kahit din naman yung mga walang, kumbaga, hindi sila health conscious, they are still doing that. Di ba? Parang kumbaga, they are, they are doing the math in everything that they do. Mm-mm. Di ba? Parang feeling ko, math, for me, math is the essential subject that we should have in school. Kasi nga, yun nga, na-apply mo siya in every aspect of your life. Di ba? Ultimo nga yung pag-dream mo sa buhay mo, nandun pa rin yung math eh. Na parang nagbibigay ka ng timeline sa buhay mo. That's part of math. Na ilang years pa ba ang kailangan ko para maabot to? Or ilang years pa ba bago ko maabot to mga pangarap mo? You are still doing the math there. Pero pwede bang ano, yung basic math lang? Huwag na Yung yung one mga plus one. ano, mga medyo napagdaanan kong math na niretake ko pa. Huwag na po yun. Hindi na po kaya ng brain cells ko. That's true. Yung mga Pero, basic lang. yeah, basic. Pero actually, lahat naman ng subject sa school, O, ito na it's lang. Ano yung essential. mga subject na parang wag na? Wag na isama para sa'yo. For me, ano nga? Ano nga ba? Ano ba yung mga subjects natin? Kasi Filipino, English, MAPE, science, MAPE, i-breakdown mo yung MAPE. Music, arts, music, and arts, and physical education. physical education, Mm. and And in health. H Health. and health. Mm. Hmm, History. history. History is essential. Oo. Bet na bet ko yun eh. Hmm, So, doon. So, mga nabanggit na yun. Anong wala naman na aalisin mo? kasing ano ngayon. Wala naman ng CAT ngayon. Hindi, wala na ba tayong C80 noon? Tayo wala. Wala na tayong C80? Wala tayong CAT. Um, siguro yun. Yung CAT. Kasi wala na siya. Hindi, dapat Pero meron. binabalik nila yun. O di okay Binabalik lang. nila yun naman yun. Kailangan natin yun. Para tapang. Actually, kailangan natin Tatapang yun. tayo. Disiplina, I mean. Discipline. Though physical education will teach that as well. But Hindi, mas ano fun-fun kasi, lang mas yun. Wala akong na tandang, ano, wala akong natandaang disiplina doon. Fun-fun lang yun. meron akong ano dun eh. Ano? Knuckles Baby, sabi sa akin. Ano? Sabi sa akin Knuckles, baby. nung teacher, Knuckles Baby. Kasi kailangan kong ano daw eh. Kailangan kong mag-push up. So, that's part of being ano, di ba? Okay. Ano nga ba? I think parang Music. wala. Music. Music. I think yeah. Kasi hindi naman lahat they are musically inclined. Di Mm, ba? So parang yeah. For me, siguro yes. That would be special subject, but it's not mandatory. yeah. Wait lang, gusto ko lang mag-throwback ha. Speaking of music, kasi may naalala ko. Di ba nag-ano tayo nun? Kasi ang ginawa lang namin nung music na naaalala ko nun is nag-solo na kumanta. Di ba? Hindi ko naalala yun. Hindi Hindi ko mo na, naalala. yung kay Mr. Ngolab, dun sa may music room, tapos videoke, pipili ka ng kanta mo, tapos kakanta ka. Hindi siya ang music teacher. Sino music teacher mo? Si ano, wala akong tutulong sa kanya. Hindi ko nga siya Oh, gusto. Di ba? should I cut that or what? Should we cut? Yeah, we should cut that. Hindi, kasi naalala ko yung music, yung lahat ng subjects, naaalala ko kung anong natutunan ko Or doon. Pero blip yung, mo na lang. blip ko na lang. Pero yung music, ang naalala ko lang doon is kumanta. Pwede mo namang Hmm. gawin yun sa quantum. Hindi mo naalala, hindi ka kumanta Totoo. ba? As in, hindi Hindi, ka wala kami. namili ng song tapos kumanta. Oh Wala, my wala. God, nag-practice pa Pero kami nun. na-remember ko yun.
nare-remember ko yun na meron talaga tayong music room kasi May music we room never pala. used that. Okay. Hindi mo pala napagdaanan yun. Isang core So, memory, wait lang, isang core memory yun ng high school. wala Okay, eh. so tanggalin na lang Medyo, natin yung music medyo room. ano yung picture ko ng music. Um, Having said that, what did you sing? What did you sing? What Ano did you kinanta sing? mo? What did you sing that No time? Ordinary Love ng MYMP. Ah, Kasi sample nga. super sikat ng MYMP nun. Ah, Ito sample. yun. Dapat may pa-sample ka. Play ko na lang dun. Wag na tayo kasi baka Akala ko ang mabawasan yung kinanta mo. 69 na chatters. Akala ko ang kinanta mo, akala ko Hindi. ang kinanta mo, Itsumo. Eh di, ano na yun. Niloloko mo ba kami dito? Sasabihin ni sir. Tumayos ka dito. Pa-sweet tayo nun eh. Tapos No may duet Ordinary pa. Love. May duet ka pa. Eh, pang solo nga dapat. Ayun. Yun lang, parang, kasi meron pa yung, keyboard pa nun, Yeah. ganon. Pero hindi Meron ako na, nun. pero hindi ko na natatandaan or something, parang relevant ba? Parang hindi na. Hindi, at saka yung turo sa atin naman sa keyboard. Cardboard eh. Hindi talaga yung, yung sa music teacher mo, kasi I music mean teacher nga, ko meron cardboard. eh. So, Hindi paano kami, naman tayo matututo? hindi kami cardboard eh. Yung totoong keyboard talaga. Eh kasi yung teacher mo, talaga Music siyang music teacher. teacher Yeah, eh. musician talaga Siyang, siya. so talaga nag-handle ng music ng buong School. school. That time. But we don't hate music, ah. We love We music. don't It's hate just that, music. yeah. It's It's just just that that hindi kami musically mas inclined, so importante parang it's yung not relevant to us. for us. Mm-mm. Pero if I will be given a chance, if I will be given a chance to have your teacher as my music teacher, ang sa feeling ko kakantahin ko um, Lupang Hinirang, char. Wawa. Um, ano nga ba? Ano bang uso sa atin ng mga panahon na yan? Then, siguro MYMP. Martin Rivera ako. Martin Rivera. Kasi high school pa lang naman mababa na ang boses ko. Ah, mababa ba ang boses ni Martin? Hindi naman, pero kaya ko yung ganong genre. Nakakaya. Ano ba yung mga kanta niya? Ay, hindi ko alam. Yung pumili ka ng kakantahin para ni wala. Hindi, gusto ko lang si Martin eh. Ah, okay. Ano mga kanta niya? Uso na ba? Ano Oo, mga kanta ni kasikatan Martin? nila yun eh. Kasikatan nila Pops Fernandez, Martin. Tignan mo nga naman talaga ang panahon natin. Mga Sobrang lola at luma. lolo na yung mga mga lola at lolo na yung mga ano natin. Idol natin. Ano mga kanta niya? Martin Rivera. I'll be, uh, I will be, I will Hindi be, ah. ano? Magaling Kahit pa rin. isang sagli. Say that you love me. Sabi siya pala yun. Pero ano to eh. Say that you love me. Hmm. Ano na yun? Paano yun? Hindi ko na pala alam. I-play na lang din natin. At play mo na lang din. Baka mabawasan yung 69 natin. At saka yung Be My Lady. Yeah, Maganda Be din My yun. Be Lady. My Lady. Ayun o. Hmm. Hanggang doon lang tayo. Okay. So, paano kung walang gustong makinig sa'yo as an educator? How will you encourage people to listen to you? And paano mo rin sila mapapaniwala na importante yung tinuturo mo? Hindi ko sila papakainin ng isang char. Yung tipong camping tapos wala silang gagawin. Bahala kayo dyan. Ah, Magutom kayo. yes. Char. Pero it Yung makes una sense. muna, na paano Paano? mo nakalimutan ko na yung tanong ko. Bahala ka na dyan. Sabi mo pag walang nakikinig, paano ko i-handle? At saka Um, paano mo masasabi sa kanila na importante yung topic mo? hmm, through sharing my experiences. Kung paano ko
sasabihin sa kanilang importante is through sharing my experiences in life. Kung paano ko naman i-handle kung hindi sila nakikinig, sisigaw ako. Siyempre, Sinigaw. magagalit. Kailangan, as a person na mababa lang ang tolerance sa mga ganyan, sisigaw talaga ako, magagalit ako, di ba? Parang Mm-mm. kumbaga, you have to show your authority in order for the other people to listen, di ba? But if you show that you have the authority in that area I mean in that classroom, then those people or those students, makikinig sila sa'yo. And then they will understand that what what I am imparting or teaching them is important for their life. Di ba? So yeah, doon na tayo sa totoong nangyayari talaga sa classroom. Huwag tayo Mm-mm. magpanggap dito na kakausapin ko sila isa't isa na makinig. Hindi. Makikinig. Mag-ano talaga ako. Sisigaw. Magbabato ng chalk. Na, Magde-demand na na, makinig sa'yo. magdedemand. Makikinig. Ba't Although man, hindi ko naman sinasabi na tama yun, na manakit kayo ng estudyante. But it works. It works during our time. It really worked. Di ba? mm. And paano mo naman sila ma, mapapaniwala? Ano yung siya mapapaniwala? Ma, Believe. yeah, how will you make them? Hindi, yung ano, yung iba pang word, yung Ano? persuade. Ano? Persuade. Yun. How will you persuade them na, ano, yung tinuturo mo is important? I will explain it to them na it's really essential for them to know these skills kasi nga not all the time kailangan mong ano yun yung emotional ano din nila na not all the time your family will be there for you. Time will come na talagang you have to live on your own and you cannot depend on other people, di ba? You have Mm. to, gaya nga ng sabi ko kayo na you have to um, impart your experience and knowledge in order for them to know that it's really essential. Give them some examples na natuto ka dahil ganun. I mean, nabuhay ka dahil alam mo yung mga skills na yan. Diba? Kasi kung ultimo hindi ka marunong magsaing, paano mo mabubuhay? Diba? Mm. Not all the time. At saka hindi mo naman gugustuhin lahat ng mga pagkain mo galing sa 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 fast food Fast or food, sa yeah. restaurant. You will always find you will always pero kumbaga meron kasi meron kurot yun sa mga puso natin na meron tayong comfort food na yung parents lang natin or yung parents lang natin or yung family lang natin yung makakapagbigay. Mm-mm. And we have to learn that in order for us to stick to that comfort food na kahit wala na sila we have that we know that knowledge on how to do it. Diba? Very chef ka Ikaw, doon. Perish. Dun sa atake mo sa food. Ako naman, kasi ang platform ko ay social media. And and itong podcast. So, I'm just gonna wait for the right people to listen to me. So, hindi ako syempre ako gusto ko, itong pagsasabi natin na please subscribe, please listen to us, please watch us, ganyan. Yun yung way ko na, na pagsasabi na paghihikayat na makinig sa akin, na sa akin, ganon. But, apart from that, syempre, hindi mo naman makukuha agad or Given. mapipilis lahat, di ba, ng mga tao. So, I have to wait or I have to reach yung mga talagang right people. I have to wait yung time na ma-reach ko talaga yung tamang tao. Kaya, for me to be able to do that is, I need to keep on doing this. I need to Hmm. keep on posting sa social media. Ganon. Until such time na ma-reach ko talaga yung mga tao na matutulungan ko, na mai-influence ko dun sa gusto kong i-educate sa kanila. Ganon. And just like you, I'm gonna share my experiences kung gaano ka-importante na malaman yung mga right ways in handling
failures. Kasi para sa Mm. akin, effective to eh. Ito yung nangyari sa akin eh. And siguro, it's okay lang to compare na ito yung ginawa ko compared sa ginawa ko nung ginawa ko yung hindi ko ginawa. Kasi for sure meron din akong mga experiences na hindi ko ginawa yung way na yun. Kaya yung pag-handle ko ng failure iba din. Or siguro I can use other people's experience din, ganon. To compare lang, ganon. Or And mm, siguro I can also invite other people to yun, we can invite other people then here, 'di ba? To share their experiences then sa failure, ganyan. yeah, parang kumbaga yun naman yun. I mean, yung sa ano kasi, yung dun sa topic na pinili mo. Parang kumbaga, and dun sa market or ano bang tawag doon? Dun sa ano bang tawag doon? Nalimutan ko. Basta yung way of how to impart your knowledge as an educator is through social media nga talaga. So pag hindi mo alam yung market mo, hindi mo rin talaga matatarget. So you have to target the right market in order for you to get the good, I mean, in order for you to serve the proper, proper knowledge na Mm. ini-impart. Para sa akin Kasi, naman, eh, hmm, sige go. kasi pag iba yung market na nakukuha mo, but pag iba yung market na nakukuha mo based from your topic, parang hindi ka nagiging educator eh. Parang nagiging speaker ka lang without educating someone. Mm. Yeah. Kasi yung importance ng his educator is talaga may makuha sila sa yung lesson. May influence mo Yeah. sila, 'di ba? Kaya para sa True. akin, wala naman akong talagang eksaktong, oh, itong mga to ang mga target ko, ito yung mga gusto kong i-influence. Hindi naman pwede yun eh. Kaya nga parang, as much as possible, parang, may social media ako sa ganito, sa ganyan, ganyan, ganyan. Lahat para talagang kung sino yung kung sino yung makaka-relate sa akin at kung sino yung magpapa-influence, sila na yun. Gets mo? Hmm. Parang hindi, ang magsasabi ng, ano kasing tawag kasi sa kanila? Chatters na lang. Tawagin na lang natin silang chatters para hindi mahirap. So, tayo, parang mga chatters natin, like, wala tayong specific na tao eh. Like, yung age, wala tayo. Ganyan, di ba? Wala tayo. Yeah. Whoever na kung sinong matouch natin ng lives, di ba? Sila na yun. Ganun. Hmm. And ang pinaka-importante naman dun is, kapag nagsasalita tayo, na meron silang nakukuha something from us and nakaka-apekto rin yun sa buhay nila. Kaya parang sometimes then, kung makikita nyo, joke-joke kami lagi kami naglolokohan lang ni, ni A. Pero lagi kaming, we make sure na you have something na malulearn every episode. Kasi we also wanted to be careful na ayaw lang namin na mapatawa kayo, ma-entertain kayo. But, syempre, we wanted to influence your life din. Kaya ka namin to ginagawa eh. 'Di ba? Kasi, Actually, yun naman yung purpose ng yun eh, to influence podcasting. eh. Alam mo To yun? influence. Mm-mm. Ganun. Yung gusto kong malaman kung ano yung Mm. frustration in doing the podcast. Kasi parang yun na nga, parang yun yung way of ano mo eh, parang way of way of sharing your knowledge sa field na pinili mo. Aside from not knowing or not not having the exact market, ano pa yung mga ibang frustrations of a podcaster? Parang out of topic na siya, pero parang gusto ko lang siyang i-handle since yun nga yung ano mo, yung, yung way mo. Pag wala akong nakukuhang feedback, kahit anong klaseng feedback, kahit kaninong tao, ganun. Kasi nung nagsisimula tayo, meron ako laging, simula nung nagsisimula tayo, hanggang sa ngayon naman, meron ako mga nakukuhang feedback. Pero kasi hindi siya consistent. Like, for example, last episode, wala akong nakukuhang feedback.
the other episode, meron. Ganon. Gusto ko yung kapag walang feedback yung episode, doon ako na-frustrate na parang, wala silang comment. Alam nyo, chatters, kahit na good or bad yung feedback, it really matters. Kasi it means na nag-interact kayo, nakikonnect kayo sa amin, 'di ba? True. And yung mga bad feedbacks kasi, we don't take it as negative. Hindi talaga. Kinikilig pa rin ako kahit may bad feedback. Kunwari, for example, hindi nyo gusto yung point of view ko, parang ganun. Ibig sabihin na ano ko kayo, na ano namin kayo Na-touch. Na-touch na-touch mo kayo kayo. Kumbaga, gin, meron kasi yun something na parang, it bothers you. 'Di ba? And sa yung mga nababother namin, talaga yung mga nababother namin, or Mga it matters nababother. to us. Ganon. So, good or bad feedback, thank you pa rin. And sana, huwag niyo na ako i-frustrate. Mag-feedback na kayo. Ganon. And at saka ano din naman, pag wala kasing feedback sa isang episode, hindi mo kasi talaga alam kung walang feedback dahil maganda or walang feedback dahil nonsense. Di ba? Mm-mm. Pero Mm-mm. yun yung nakaka-frustrate eh. Kaya kailangan talaga ng, ng, ng feedback. Ano to? Feedback. Ng Mm-mm. feedback every episode talaga. Every episode. Ayun. Yung mga simpleng for example, naglalagay ako ng story sa Instagram. Yung simpleng tumawa, may tumawa doon. Para sa akin feedback yun natawa. Natawa sa natin, intro, ganyan. O kaya yung parang, um, for example, nag-feedback lang kayo sa namin, sa itsura namin, sa suot namin, or sa ano. Yun, it matters. Talaga, meron ako mga nakukuha mga feedback ng mga episode na ganun. Pero meron din yung minsan na wala. Alam mo, minsan yung mga may ibang episode tayo na mataas yung views, pero wala akong nakuhang feedback. Gusto ko pa rin ng feedback. Pero mas importante pa rin yung feedback kesa sa views. Pero Ayun lang, yun yung isa. Ay, marami pa. Hindi ko na masabi, pero yun yung pinaka number one. pinaka-frustration. Mm-mm. Hmm. Yeah. Ikaw naman, paano mo i-handle kapag sinabi sa'yo na, kung ano yung tinuturo mo, it's not important? Um, sa akin siguro ma-frustrate ako kasi alam ko talagang importante siya. But I will feel sorry for that person as well in the future kasi late na niyang ma-realize na it matters. Diba? Whether you are rich, whatever background you came from, you will come from, I should say. Kailangan mo yun eh. Diba? Basic knowledge about how to live. Parang you have to know that. So Kumbaga, yeah, parang, it's that person's loss, not yours. it's the person's loss, not mine. Kasi kasi nagbibigay ka na ng ano ng ng knowledge sa kanya tapos hindi pa rin niya tinitake. So parang nakaka-frustrate lang kasi syempre maaawa ka sa kanya kasi baka in the future nga hindi siya maging successful at yumaman. At hindi siya mabubuhay kasi hindi niya kayang gawin yung mga yun. Or kaya naman niyang gawin pero hindi niya natutunan ng mabuti. 'Di ba? Hindi niya na-practice ng mabuti at the early age. Kasi the purpose of teaching that during the early age is para ma-hone pa yung talent mo yung skills mo. Kung late mo na gagawin yon, parang late ka na rin na late ka na rin na ho-hone dun sa talent na yun or dun sa skills Mm. na yun. Okay. Okay. Kaya nga, kaya nga every time na mabibigyan ka ng chance to be educated, grab it, whatever it is. Yeah. Para sa akin na. Kasi, parang additional mo na yun na na knowledge sa sarili mo. Para sa sarili mo naman di ba? Kung hindi mo man siya Hmm. magamit, at least, andiyan dyan, natutunan mo, di ba? And pwede mo rin siyang
i-share sa iba. Share sa iba. Kung hindi mo man, ano. Oh, okay. Ngayon naman, may question ka pa ba? Kasi may last question ako. Ako, wala na akong question. Okay. Eto naman, kasi kapag educator ka, um, parang ang impression is pangmaramihang tao ang ine-educate mo, di ba? What if kunin kang mentor ng isang tao? Papayag ka. You think you will be an effective mentor? Actually, for me, that's one of my dream to be a mentor. Parang Oh. Wait lang, napaka, that's something for new, me. ha? That's something new na Ah, na-share mo. You like to be a mentor. hindi kasi, for me, that's a big privilege to be trusted by someone. Di ba? Na itong taong to, pinagkatiwalaan ka niya na alam mo tong bagay na to. And ikaw yung right person to ask the details and uh, know yung mga bagay-bagay na kailangang matutunan dun sa topic na yun. So Mm-mm. but that's a big privilege. For me, I would grab that. I won't hesitate to share my knowledge if I will be chosen as a mentor. Mm-mm. Di ba? And ano naman kasi ako though nasasabi ko dito before na I would like to be a team player, but all the time I always want to be the leader. I mean, yung kumbaga, being a leader is also part of being part of mentorship, di ba? Mm-mm. Kasi you have to impart your knowledge and encourage the people that surrounds you. Kahit nadadalawa lang kayo, team pa din naman yun, di ba? Mm-mm. So, ikaw ba? Same sa'yo. Grabe ang ano nun. Ang... Pressure. Oo. At saka ano yun grabe yung trust ng tao sa'yo na yung portion ng life niya, ididepende niya sa'yo. Ganon. True. Especially dun sa akin kasi it's something na sa life, yung failures, kasi mabigat yun Mabigat na topic siya for me, yung failure. Kasi hindi lahat ng tao kayang i-handle yun Sabi ko nga sa'yo, sometimes, some people tend to self-destruct because of failure. So, para sa akin, um, para i-trust ng isang tao, para maging mentor nila, is something na scary, but it's a yes for me. So, Yes, for ang me. pinaka-una kong iniisip dyan talaga is yung mga kapatid ko. Sila yung Mhm. iniisip ko na kung magme-mentor ako sa kanila. Ganon. Siguro, mag-yes ako sa mga tao din na na tinatrust ko. Ganon. Kasi malaki Hindi, talagang responsibility yun Di yeah, ba? Parang responsibility. nakadepende yung success ng isang tao sa'yo. Actually, ganyan. Parang, And if parang you will be kala mo given a naman chance, anong successful ako. i-mentor mo? Ha? If in your life status now, Mm, and set aside natin yung topic mo na life, how yung to failure. handle life failures. What do you think would be the topic na pwede kang maging mentor? Silence. And Silence. obedience. Obedience. Well, Ako importante din naman yun. yun. Maraming Mm-mm. mga kabataan ngayon na mga suwail. Suwail. Actually kasi, um, ang hirap nitong na i-argue yung yung parang maging obedient ka sa parents mo kasi nga hindi naman tayo pare-pares ng parents. Ganon, 'di ba? Pero obedience hindi lang sa tao, kundi sa din siguro, dun sa sa principle mo sa life. Kasi sometimes ikaw din yung nag-betray sa sarili mong prinsipyo.
So kapag may, pero kung ino-obey. Hindi, for sure, kasi meron kang someone na ino-obey eh. And yun yung nagmo-mold sa'yo na yung, yung, yung principles mo sa life, ganyan. Para sa akin, ang pinaka top of my mind talaga sila Tony and Alex. Kasi sobrang obedient nila sa parents nila. Na tingnan mo yung buhay nila ngayon. Sobrang, hindi mo siya perfect, pero sobrang ayos. Kumbaga, 'di ba? Gusto ko yung ganun, yun yung ituturo ko. Kasi obedient din ako eh. Kaya feel ko ano, hindi naman lagi, pero yung pinaka masasabi mo na yung pinaka principle na pinapa-obey sa akin or na ano sa akin ni mama. Na yun. Gigets nyo ba? Nahirapan ako magsalita. And then, Hindi ko pero na, totoo, I hindi can ko na attest alam to yung that right naman words. talaga. I can attest to your obedience to your parents and to your principal. Kasi, alam naman natin sa ating tatlo, talagang ikaw talaga yung pinaka maprinsipyo, kumbaga. Kasi it will take you Right. to place na gusto mo eh. Kung saan mo talaga gustong mapunta, doon ka talaga mapupunta. Though hindi siya magiging perfect, pero hindi siya yung pinaka-eksakto, pinaka-perfect na place na ano. Pero masasabi mo, magiging masaya ka, tsaka magiging panatag ka. Yung magiging at Mm. peace ka. Good. Ikaw The ba? obedient, the obedient, So, the obedient child. The obedient daughter of Baguio. ikaw ba? Sa akin, napakalalim kasi nung sa'yo eh. O hindi Kailangan ha? kong... Ang simple nga lang nun eh. Ang simple, pero ang lalim nung ano, nung, tawag dito, nung explanation, Mm. kumbaga. Sa akin, ano lang, siguro, as a person who's been working with uh, different nationalities and different cuisine, I would still stick with the culinary. Parang Mm. feeling ko, kaya ko siya, na kaya ko maging mentor in the culinary world. Although I don't have the experience in the kitchen, but I have the knowledge. Feeling ko kaya ko. Kasi Mm. ang pagiging mentor mo lang naman, hindi lang naman dahil magaling ka dun sa ano na yun. Kumbaga, knowledgeable ka dun sa bagay na yun. Diba? Mm. Hindi ka Kumbaga man by the skilled books in ka. this. Yeah. Mm. As long as you can instill knowledge and hone the person, that's mentorship. Mm. Yeah. Word of the So, day, hone. hone. Parang mga Oo nga, 100 times mo siyang ginamit. parang yun kasi yung nababagay na word sa Word, topic yes. natin. As for educator. Kasi yun talaga yung Educate. pinaka ano eh. Pinaka kumbaga goal ng Yeah, educator. Eh. that's true. Next is impart. Impart. Oo. Hone and impart. Yeah. Hmm. So ano Mm. namang pinaka natutunan mo dito sa topic na to talaga? Ay Na, hindi, gusto ko pa lang itanong. mm, Gusto ko pa lang itanong. mm, Um, kasi nga yung topic mo, pag magiging educator ka is parang gusto mong i-impart yung knowledge of how to handle failure. mm. Eh kung ikaw naman ang magiging mentee. Mentee ang tawag na, di ba? Dun I'm sa not sure. Really, Menti? tuturuan. Okay. I think mentee. I Mm. think I think mentee. Pag mali kami chatters, sorry kagad. Pero yeah. Kung ikaw Okay. yung magiging mentee, what aspect of life or what subject or topic you would choose to be a student or to be taught about? The art of negotiating. True, true. Because yun yung isang yun yung isang skill na wala ako na gusto ko matutunan bago ako maging businesswoman. Hindi kasi ako mahilig mag-negotiate. Kumbaga, kunwari, eto na to, okay. O di okay. Ganun yung personality ko. E di okay. Yan na yan, okay. Ganun ako. Hindi ako parang
wait lang, hindi ko wini-weigh yung, okay, ito yung magiging benefit sa akin ito. Though meron akong ganun, pero hindi siya malala eh. Gusto ko yung pang negosyanteng ano na level. So True. yun ang gusto ko. Ikaw? Sa akin naman, the art of sales talk. Art of sales talk. Hindi. Mm, Honestly speaking, mahirap magbenta. Di ba? yes. Ibenta mo nga yung sarili mo, mahirap eh. Mm-mm. Ibenta mo pa kaya yung ibang bagay. Sobrang hirap nun. Kasi parang sort of parehas ng negotiating yung sinasabi namin, ay yung sinasabi ko. Pero yung sa akin kasi it's like you will be the seller, di ba? Mm-mm. ECB kasi parang siya yung ano eh, susuplayan. Ako yung magiging seller. Para magka-connect kaming dalawa. Oo. Hindi, pero We'll meet halfway. mahina talaga kasi ako when it comes to sales talk. I mean, I don't have the I don't have the skills of um paano ba? Skills of um encouraging, tama ba yung To term, persuade. encouraging, Mm-mm. persuade Mm-mm. other people to buy my product. Parang kumbaga, ang mindset ko kasi is like, if this person needs this product, this person will come to me. Di ba? So, Pero yan hindi ang una kasi, yan ang pinakauna mong papalitan ng mindset. Dahil ang mindset ng tao, ang mindset ng salesperson is, I will make this person need need this product. this. Yeah. Sabi nga nila, in sales, you have to find a problem and give a solution. Di ba? Mm. Although, ay, hindi naman pala yun sa sales, in business. In business in general, na you have to find a problem and solve and give a solution for that problem Mm. to build a good business, di ba? Mm. So yun. I think for me, if I will be a mentee, I will I will choose to learn how to sell, to sell, to To sell, sell. to To sell, sell. to sell. Yeah. And the first step is start reading books. True. And then, siguro, chatters kung willing kayo, contact nyo kami. Contact with me. Contact nyo kami. At sali sila sa podcast para, 'di ba, ma-mentor ang lahat ng True. chatters. Ganyan. True, true. Not just us, di ba? Okay. Mhm. Sana So yun. sana ano, sana um sana sa next nating pag-uusap about this, yung Meron na talaga tayong negotiating at profession. saka selling, masasabi na natin na we wanted to educate people, no, in that True. sa subject na yon. Soon. Soon, soon. Soon, Kaya soon. nananawagan kami sa mga chatters na baka naman marami kayong knowledge dito sa mga topics na mga ganito. We Mm-mm. can have you here. Oo. Sobrang gusto na, usapan lang naman. Wala namang pressure eh. True. Okay, so ano yung pinaka-takeaway mo for this episode before we end? As the last question of Less, every episode. tsaka less than a minute na. Ex ko na. Hmm. Sino mag-share ako? Ay, hindi for the madali tayo dito. Ano? Hindi for the madali tayo dito. Yung kakabukas ko pa lang eh. Recording. Nag-record. Sorry, anong oras na kasi Ako, dyan? carry lang. Wala akong, ay pasok pa bukas hapon pa. Ah, mm, Pero yes. Sa akin, ang pinaka takeaway ko dito sa topic na to is everyone has the skill to be an educator. Diba? And everyone can be an educator because we have different knowledge and different skills that we can share to other people. And those skills and knowledge could help other people to have a better life and to hone their life. Diba? Gamitin natin yung word of the day, hone. And yeah. And we have to be we have to be a good listener and to be a good speaker
in order for us to have a good way of living in general. Yeah. Ikaw naman. Okay. Ang pinaka takeaway ko is to be an effective educator, we need to be knowledgeable about the topic or the subject na pipiliin mo. And not just knowledgeable but also experience. Yun, para talagang ano, talagang talagang maniniwala sila sa'yo. Talagang maniniwala sila sa'yo kasi you've already experienced that. Alam mo na yung totoong epekto nun sa'yo. Talagang kapanipaniwala ka na. Second thing naman is ang pinaka goal mo dapat, pinaka mission, charot. Ang pinaka goal mo dapat na as an educator is yun, to influence other people, to touch other people's lives. And to hone them. Yes, and to hone them. Kailangan And the natin gawin third yung one, panood. oo, kailangang sagad na sagad ang paggamit. And may third one pa. Ang third one naman is siguro you don't need to hindi. The third one is the right people. Wag na yung third. Okay na yun. Hindi, yung third one naman is you people can listen to you, people um can tell na they're na yeah, people can listen to you as an educator, but not all of them. Wag na nga talaga. Wag na Wag lang. na Wag talaga na yun. lang. Wag na natin pilitin. Wag na natin ipilit. Maganda sana yun eh, kasi hindi na gumagana yung utak at dila ko. Itagalog mo na. Ang pinaka-third naman kasi is people will listen to you, pero hindi lahat sila willing talagang matuto dun sa sinasabi mo. And that's okay. As an educator, that's okay. Ang pinaka-importante, kahit isa, dalawa, ang ma-influence mo, yun, don't stop to be an educator. Kasi sabi ni A kanina, um, ang mga educator naman is, they just want to impart, they just want to Correct. impart their knowledge. Ganyan. Yun lang. Mm. Yeah. So yun. Well, hopefully mga chatters, may natutunan kayo dito sa episode na to. And of course, sana naman may na-impart kaming knowledge sa inyo. And we encourage you to to be an educator. Hindi. We encourage you to have a better life, di ba? Mm-mm. Na na ang pagiging educator is hindi lang naman yung magiging teacher ka or whatever, but yung yung simpleng pagtulong mo sa ibang tao na matuto sa buhay. That's one of the examples of being an educator, di ba? Gaya nga ng Yes. sabi ni B kanina na as long as may natututo, magpatuloy ka. Yes, true. And sana, hindi naman namin, parang kami ni A, hindi naman intention maging educator, pero feeling ko from episode, dito sa season 6, from episode 1 to episode 12, etong episode na to, I think meron naman din kayong natutunan sa amin. Actually, very twisted yung mga topics namin. Parang yung mga talagang hindi mo akalaan mangyayari, ganun. Pero, Pero, meron yung every episode namin, ang masasabi naman namin is every episode, may sense siya. Parang merong, um, may may pinaka-subject tayong gustong i-impart sa kanila. mm, So, yun sana kung hindi po ninyo napanood yun, sana balikan ninyo and whatever na makarelate kayo or whatever na matouch kayo. Ayun, 'di ba? Whatever matouch kayo. So,
So, Whatever episode na o matatouch whatever kayo. na episode na matouch kayo, yon sana mag-comment kayo because your feedback, your feedback is very important to us. Nahihirap pa yung feedback sa atin. Yes. Ayun. Yeah. And of course, para naman mabalikan niyo yung mga yon, chatters, kailangan niyo naman kaming follow or subscribe sa aming Spotify, sa aming TikTok and Facebook account, The Group Chat Podcast by ABC. And of course, sa aming YouTube channel, The Group Chat Podcast with ABC. Yes. So, comment nyo na din kung anong gusto nyong hairstyle namin sa next episode, ay next Next season. next season. And pwede rin naman kaming kumuha ng mga topics from your suggestion. Ay, We are open yes. with whatever suggestion na i-open namin. And mayroon pala tayong mga sagot sa Ay, ating mga kaibigan. sagot. Nakalimutan natin. Kalimutan mo na. I-edit ko na Dito, lang, mauna sabi yan. nung isa, ng mga kaibigan natin from Reddit, sabi nung isa is sex education. Which is, I think, yeah, it makes sense. Kailangan din naman talaga natin pag-aralan. Kasi sex education is not just about sex. Mm, It's also about how to handle your eagerness and everything. Char. yes. Actually, masyadong And madami rin yung ano. masyadong Maganda rin malaking din yun. topic. Yeah. Hindi lang talaga tayo knowledgeable, kaya hindi natin pinili yung topic na So, yun. as a person of virgin na wala talagang experience, hindi tayo As a person with, Next is, as a podcasters with 69 chatters. yes. Hindi tayo knowledgeable dyan. Sabi naman ng isa, science and math. Of course. Parang napaka-importante naman talaga nun. Next, sabi nung isa is, I would impart the most crucial life lesson for success, timing your microwave meals precisely. Ay, Napaka-importante nun. Kasi syempre, pag undercook yung pagkain mo, hindi masarap. Pag overcook, di rin masarap. So, dapat talagang saktong-sakto tayo. okay. And ito naman, sabi nung isa, medyo malungkot. Sabi niya, um, he used to teach taekwondo before, then nagkaroon daw siya ng back surgery and hindi na niya kayang magturo pa ulit. Kaya kung magkakaroon man daw siya ng chance, sabi niya, he will teach taekwondo again. Pero I Yes. think pwede siya magturo like yung mga ano lang, mga ano kasing term doon, Bessie? Yung mga by the books lang. By the books. Hindi, may terms pa doon Parang eh. Ano kasing term nun? Yung hindi yung, hindi yung physical na siya. oo, hindi yung actual eh. Yung, Coach lang siya. hindi, meron kasing term Coaching, nun eh. Alam mo mentor. kanina ko pag gustong, ano niya, wag muna nating tapusin. Isipin muna natin yan. Yeah. Um, Hinahanap ko din kasi yung ano din. Ni Shay. ano ba yun? Yung parang, yung essay, yung, ano mo, ituturo mo. Ano kasi yun? Yung essay, yung ituturo mo. Yung mga, yung mga terms, yung mga, ano kasing, ano, inang yun. Pag minsan nabobobo din talaga tayo dito eh. Hindi, ako sobrang clouded ng utak ko, ano. Hindi ko Dami mo kasi masabi. iniisip. Hindi, ano kasi yung, ba yun? Nahanap mo na? How do you, what is the right word? What is the word you use when you want, when you teach someone, when you teach someone by, by, By the by the books, you're not teaching the actual thing, but you're teaching through words. What is that term? Please tell me. Naintindihan ka yan. Ayun! Ang galing mo! ano, Theo, 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 yung ano, theory.
Oo, theories. Theoretical. Theoretical. Like, Mm. yeah, you will teach yung mga theoretical things lang, ganyan. Yung mga, parang, yun. Well, oo nga, no. Pwede naman siyang gano'n eh. Kasi, gaya nga nung sabi natin kanina, pwede naman siya maging mentor. Di Mm, ba? Like, parang, ano lang niya, sasabihin lang niya kung paano gawin. Pero hindi niya i-action. Ano yeah. kaya yun? Ano Pwede kaya naman din yun? yun, parang Sumipa ka. ina-actionan. Oo. Sumipa ka ng mataas. Ganun. Mm-mm. Parang ganun. Siguro level 1 yun. Tapos, pwede ka na sa level 2, yung may actual na. Okay, next. Wala na. Yun lang siya. Ayan Yun na, lang siya. Okay. So, wait lang, hindi ko yun. pa shame. Ba to? Ito. And of course, yung last natin, yung kay C. Sabi niya dito, if I will be an educator, I would love to teach about mental health. Since life is hard, kaya ang daming nasisira ang personality dahil sa mental health. And I would love to be a motivational educator to everyone. Kahit ako mismo may pinagdadaanan, pero hindi kasi lahat merong strong na mentality para labanan lahat ng struggle sa buhay. Very broad kapag sinabi mong, Mental health. mental health. Kasi, very critical, very sensitive, Hmm. diba? So, very careful ka dapat when you're educating. Kasi, And very mindful. very mindful ka dapat when you're educating. But it's a good subject. No? It's a good Mm. subject. It's a good subject. It's Kasi just masyado scary. siyang broad. Malaki. Mm-mm. And yun nga. And masasabi ko lang din naman, parang importante din yun. It is. Especially Na nowadays. nowadays, yeah. Mm-mm. Parang marami kasi, actually ang mental health, hindi lang naman siya, kumbaga, yung nagiging insane ka eh. Parang, yung ano din yun eh, yung, yung personality ng isang tao talaga. Diba? Kaya nga Broad kasi very talaga. broad eh. Kasi pwede ka mag-concentrate sa mga traumas ng tao, mga struggles niya. Ano yung sinabi mo? Yung Ano ano. yung sinabi mo? Yung sinabi Yung, ko, personality. yung personality talaga niya. Ganyan. So, yeah. So, siguro if pipiliin mo siya na i-educate, mas maganda maging sa specific na ano. Kasi, Specific. Para mas concentrate ka doon sa i-educate mo. but, yeah, siguro kaya ni Sion na maging mental health educator. Kasi 'di ba ang kailangan nila experience. Maybe she's experience in all Mhm. levels. All levels. So yeah, maraming salamat mga chatters. See you again on our next season. Magpapahinga muna kami ng Yes. go. And yeah, I will I will let B. I will let B have a peaceful life for how many weeks first. Hindi, yan. Thank you so much sa mga sumabaybay from episode 1 hanggang ngayon na episode 12 na. And ang ganda ng ratings natin. Oh, 'di ba? Ratings talaga. Tumataas ang ano Tumataas, na. tumataas, at tumataas din ang mga subscribers namin. So, thank you and see you on season 7. Ang season na very random. The very True. random season. Yun ang napag-usapan namin. Hindi namin alam yung topic. Malalaman lang natin sa araw na yun. Oo. Kaya kung gusto ninyo na sumama sa amin, na hindi din namin alam, gawin nyo ng paraan. Paano? Ginawa na ano. Sige na. See you! Maraming Bye-bye! salamat, chatters. And let's wish be a happy vacation. Yay! Bye-bye. Bye, chatter. Bye! Happy and safe, of course. Safe, of Bye-bye, course. chatter. Safe.
And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.